na aspeto sa pribadong paraan. At ngayon nga tayo ay nasa panalangin na bilang pribadong paraan ng biyaya. So nakita po natin na ang panalangin ay isa sa pangunahing paraan ng biyaya. Sapagat ang panalangin ayon kay John Calvin, ang panalangin daw ang pangunahing pagkasanay ng ating pananampalataya. Yan yung pangunahin or primary exercise of our faith, yung ating paglapit sa ating Panginoong Diyos na hindi natin nakikita, ating pinapaniwalaan, ating sinasampatayanan. At yan do yung ating dapat na ginagawa. So siya primary means of grace. At yung pangunahing issue na ating tinalakay dito, una, yung kaugnayan o yung connection ng panalangin at ng probidensiya. So hindi daw siya nagkakaroon ng paglalaban, kundi nakita natin na dapat ay nagkakaisa iyon. Tayo nanalangin at nandun din yung probidensiya ng Diyos na magkasama siyang nagpapangyari. Na meron tayong personal na panalangin pero under pa rin siya ng probidensiya ng Diyos. Ating tingnan na example ay kung hindi nagkakamali nung nanalangin yung mga magulang ni John the Baptist, personal yung kailang panalangin sa Diyos na pagkalooban sila ng anak, pero nung sila pinagkalooban, ang sabi ng anghel, kumbaga dinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Pero si John the Baptist, alam natin sa Old Testament pa lamang, nakahula na siya. So sa kanyang providence, kanyang itinupad yon sa pamamagitan ng personal na panalangin nila ng mga magulang ni John the Baptist. So doon siya nagkakatagpo, nagkakaugnay. At bagaman yan ay nagkakaugnay, meron ding mga uri ng panalangin na hindi tama or maling mga panalangin. So dapat ingatan niya ng mga mananampalataya. Talakay natin na merong mga paraan ng panalangin na ipinagbabawal ng Diyos at hindi kalugod-lugod sa Kanya. For example, yung paulit-ulit na panalangin sa uladong panalangin, ritualism na panalangin. So yan yung maling mga panalangin. Kaya last time, nung tayo ay nag-aaral patungkol dito, talakay natin yung diwa ng Kristiyanong panalangin. Nakita natin yung mga kamalian. Tingnan natin ngayon, ano ba yung essence ng Christian prayer? So nakita po natin na yun daw pala ay paglalagak ng ating puso sa Diyos sa balangkas ng Trinidad. Ating kinikilala ang tatlong persona ng ating Panginoong Diyos. Naroon na siya ating kinikilala sa buhay natin at inilalagak talaga natin ang ating puso. Yun daw yung essence ng prayer. Na talagang tayo may tiwala sa ating Panginoong Diyos na ating pinapanalanginan. So ngayon, in practical aspect, mahalaga ito, dapat maunawaan natin na meron dapat tayong ginagawang mga hakbang, sinisikap na mga ginagawa. So dadako po tayo sa ating pag-aaral ang panalangin bilang disiplina or prayer as discipline. So yan po ay paglinang ng buhay panalangin bilang pribadong disiplina ng mga mananampalataya. So dapat meron daw ginagawa tayong pagsisikap para linangin, hubugin ang ating buhay para ito'y humantong sa punto na tayo nanalangin ng regular. Merong disiplina, merong tuloy-tuloy. So yan yung purpose na dapat nating hinahangad or nilalayon. Maging discipline po yan sa atin. So yung pong ibig sabihin ng discipline, pag sinabing disiplina, ayon kay Merriam-Webster Dictionary, yan daw po ay pamuhay na naaayon sa sariling itinakdang mga alituntunin. So ibig sabihin pala, magkakaroon lamang tayo ng disiplina sa panalangin kapag meron tayong sariling itinakdang mga alituntunin. Ibig sabihin, meron tayong initiation sa ating sarili. Hindi man po kasi magkakaroon tayo ng discipline sa prayer kapag nag-intay lamang tayo na walang ginagawa. Hindi siya magic, hindi siya automatic na mangyayari sa ating buhay, nadalago tayo sa disiplina sa panalangin kapag wala naman tayong ginagawang pagsisikap. So yun siya, dapat daw pala siya ay intentionally meron tayong ginagawang hakbang para maging regular siya sa ating mga buhay. So una, bago natin tingnan kung paano natin may linang yung discipline sa prayer, atin mo po tingnan yung dalawang uri or pag-uugali sa panalangin na hindi iyon yung tinuturo ng Biblia. Pag sinabi disiplina, ating tingnan yung contrast. Dalawang bagay. Una, yung pagkakaiba sa panalangin batay lamang sa inspirasyon. So merong mga ganyang uri ng panalangin na nakabatay yung kanilang panalangin by inspiration. Ibig sabihin, yun ay uri ng panalangin ayon sa panloob o joke. Ayon sa emosyon, ayon sa saloobin.
So, merong ilan talaga na itinuturing ang ganitong udyok bilang patunay ng Espiritu at kinakailangan sa panalangin. So, more on nakabase ito sa sarili, yung ating maramdaman. Kaya dapat maging maingat tayo kasi tandaan natin, merong natitirang kasalanan sa ating buhay. Ang natitirang nating kasalanan ay ginagawang hindi mapagkakatiwalaan ang ating panloob na damdamin. Kung ito lamang ang ating maging batayan. So hindi natin po inaalis na dapat yung ating emosyon sa panalangin, pero kung doon lamang daw yan bumabase, maging maingat tayo. Kasi still, kahit tayo mga manampalataya na, ang ating puso ay deceitful pa rin. Dahil meron pa tayong natitirang kasalanan. Ayon yan kay Jeremiah sa kanyang aklat, chapter 17, verse 9. Ang puso ay magdaraya na higit kaya sa lahat na bagay at totoong masama. Sino makaalam? Ibig sabihin, hindi dapat by inspiration lamang, base lamang sa emosyon, kaya tayo manalangin. Merong udyok lamang mula sa loob. Paano kapag wala na? Pagka dull ang ating naramdaman, lalapit mo ba tayo sa panalangin? So hindi dapat doon lamang. So kapag ganoon ang nangyari, ginagawa nito ang panalangin na emosyonal at pabago-bago ang pananalangin. So kapag bumatay lamang pa daw tayo sa ating emosyon, sa ating maramdaman, ibig sabihin, yung ating estado ng panalangin, pabago-bago. Fluctuating siya. Nagiging emotional lamang at hindi siya, kumbaga, talaga discipline. At ang pagiging mood-based sa anumang bahagi ng sanctification or pagkakapanal ay tanda ng imaturidad. So, ibig sabihin, kapag siya pala ay nakabatay lamang sa ating mood, ay ngayon, ginaganahan akong mag-pray. So, manalangin ako. Ay isang araw naman, ay medyo tinatamad akong manalangin. Hindi muna ako manalangin. So, kapag batay siya sa ating sarili, sa ating nararamdaman, so pabago-bago siya. At dan daw ay signs of immaturity sa ating pagsasagawa ng kaparaan ng biyaya. At yan yung dahilan, kaya nahihirapan tayo talaga na makuha yung disiplina, yung regularidad ng panalangin. Ang sabi nga ng paalala mula sa Hebrews 5 verse 13 and following, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan salita ng katwiran, sapagkat siya isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamagitan ng paimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakaramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. So, yan din yung challenge sa atin. Huwag tayong maging kampante sa ating nagiging ugali kapag nakabatay lamang yung ating panalangin sa ating emosyon, sa ating mood. Fluctuating siya, hindi siya magiging regularidad. So, yun yung una, yun yung kaibahan kapag batay lamang ang panalangin sa inspirasyon. Pangalawa, which is ito din yung karaniwan, dapat natin tingnan yung kaibahan o yung pagkakaiba sa panalangin pang-emergency. Ibig sabihin, ito yung panalangin dahil sa agarang pangailangan. Biglaan. So, at meron talagang ilan, honestly, kahit sa atin, dumating sa punto yung ganitong pangyayari. Meron na kailangan ng paggising dito, pagpukaw ng ating mga sarili mula sa pabaya na panalangin dahil ng krisis. Di ba yun yung karaniwan sa atin? Kahit sa mga tao, kahit sa ating mga manampalataya, na talagang nagkakaroon tayo ng initiation ng manalangin kapag merong krisis, kapag merong problema, pang-emergency. So, kadalasan, anong nangyayari ngayon, pagka ganyan, kadalasan pansamantala lamang ang kasigasigan sa panalangin habang may krisis. So, yun yung kumbaga naging factor or naging motivation kaya lang panalangin. Ay, paano kapag natapos na yung krisis o yung problema, yung ating kinakaharap, na wala na yung kasigasigan. So, yun po yung nangyayari kapag doon lamang nakabase sa ating kinakaharap. Nagkukulang sa katapatan. So, pansin niyo yung sinabi sa Kawikaan, chapter 1, verse 27. Sabi doon, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, ang hirap at hapis ay dumating sa inyo kung magkagay tatawag sila sa akin. Ngunit hindi ako sagot.
hanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Pumapatungkol sa mga tao na lumalapit lamang sa Diyos sa oras ng emergency, oras ng krisis. Pero kapag okay ang kanilang buhay, hindi sila lumalapit sa Diyos. Sa ating mga mananampalataya, hindi dapat na ganoon. Sapagkat ang panalangin dulot lamang ng krisis ay madalas merong kondisyon, conditional. For example, ito yung mga panalita. Kung sasagutin ako ng Diyos, gagawin ko ito. Alam niyo po, nung isa sa pangyayari sa aking buhay, natandaan ko din, hindi ko pa kilala si Martin Luther noon, pero parang naging similar. Tandaan ko noon, yung aming bahay dati, hindi pa siya nagagawa. May bagyo. Talaga, malakas. Nakikita ko yung mga puno, tutumbahan. Yung aming bahay ay talagang dilipa rin. Bigla ko na nalangin noon. Kung palampasan lang ng Diyos ito, maglilingkod na ako sa Kanya. Pero nakita natin ganyan kay Martin Luther, nung siya nasa paglalakbay. Pero nung bumagyo, naroon na siya talagang pinalangin sa Diyos na siya maglilingkod sa Panginoon. Pero yun ay uri ng panalangin na may kondisyon. Kasi under ng krisis, under ng pagharap sa isang problema, sakuna, etc. So hindi siya uri ng disiplina. Conditional. At dapat tingnan, ang krisis ay dapat magpalalim ng panalangin. Kahit fasting or pag-aayuno. At hindi dapat noon palitan ang kakulangan ng panalangin. So meron dapat na sa time ng krisis, syempre meron dapat tayong panalangin. Yun daw dapat ang magpalalim. Kumbaga, alab ng ating panalangin. Pero hindi siya pampalit sa kakulangan ng panalangin. So, tingnan natin ngayon, paano dapat yung paglinang ng disiplina ng panalangin? Ano dapat yung mga practical na hakbang na dapat ating gawin? Tatlong bagay. Una, dapat ating makita na ang disiplina ang nagtatagumpay laban sa likas na pagtutol sa panalangin. Merong natural na humahad lang kaya hindi tayo nakapanalangin. Yung ating sarili, yung ating katamaran, yung ating pagkamakasalanan, yung mga bagay na ating ginagalawan. Kaya makikita talaga natin na hindi siya dadating na instant kung wala naging hakbang. So ano yung mga bagay na yon? Una, dapat merong nakatakdang oras. Merong scheduled time. Ibig sabihin, dapat nating tukuyin yung partikular na oras ng panalangin sa iyong araw-araw na buhay. So dapat pala, inaalam na daw natin sa ating schedule sa araw-araw, alin yung partikular na oras na tayo ay maaaring makapanalangin. Ibig sabihin, dapat nating piliin ang oras na kaunti. For example, in practical aspect, yung oras na kakaunti yung maging kaabalahan natin, yung oras na malinaw pa yung ating kaisipan, hindi pa siya, kumbaga, napupuno ng mga bagay-bagay na ating ginagawa. So, yung time na yon, yung ating dapat na piliin para manalangin. At pagka naset natin siya, ating sikaping gawin araw-araw. Sapagkat ang pagsabay lamang sa agos ng oras ay pagiging alipin muli ng damdamin. Kung wala tayong gagawin, maghihintay lamang tayo, saan ko kayang oras sisingit yung panalangin? Kumbaga, magpapadala na lamang tayo sa flow ng ating kabisihan, ng ating mga ginagawa. Wala talaga tayong mailalagay na oras ng panalangin. So dapat tayo mismo merong initiation saan siya ilalagay. At yun yung sa oras na tayo ay walang kaabalahan, nandun pa yung ating kaisipan, talagang makakalapit tayo sa Diyos. So bilang point, ang panalangin ay dapat na maging araw-araw na disiplina. At bawat araw ay may oras sa panalangin. Hindi natin pa rin sabihin na wala tayong time upang manalangin. Meron. Kailangan lang ating suriin ang ating schedule at maglagay doon kung saan yun pwede. Pansinin niyo yung tinuro ng Panginoong Yesus na panalangin sa kanyang mga alagad noon sa Matthew 6 verse 11. Bahagi ng panalangin doon, yung mga panalangin ito, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. So meron siyang sense ng pagiging regular, pagiging discipline doon sa pattern ng prayer na kanyang tinuro sa atin. Kaya't bilang warning, ang pagbawas ng oras sa panalangin dahil sa pagiging abala ay nagpapakita lamang ng maling
priority ng oras. Yun daw pala yun. Kapag nababawasan yung ating oras sa pananalangin, ibig sabihin, pagkapakita yun na mali yung ating priority. Mali yung ating mas sigit na binibigyan ng halaga sa ating buhay. Dapat panalangin. Ngayong panalita, kung ikaw ay masyadong abala para manalangin, masyado kang abala. Wrong priority. Dapat inuuna natin ang kapakanan ng Diyos. Lumalapit dapat muna tayo sa ating Panginoon. Ang sabi nga po ni D.A. Carson sa kanyang aklat, A Call to Spiritual Reformation sa page 19, sabi niya, we don't drift into spiritual life. We do not drift into disciplined prayer. We do not grow in prayer unless we plan to pray. That means we must set aside to do nothing but pray. What we actually do reflects our highest priorities. That means we can proclaim our commitment to prayer until the cows come home. But unless we actually pray, our actions disown our words. So sabi niya talaga, hindi darating sa punto tayo magkakaroon ng disiplina ng panalangin kung di tayo talaga muna magpaplano sa panalangin. Iset yung ating priorities. At sana maging una yung ating pag-usap sa ating Panginoong Diyos. So yun po yung una, merong scheduled na oras or panahon. Pangalawa, merong nakatalagang listahan. Merong mga record list ng ipapanalangin. Ibig sabihin, dapat merong paghahati sa loob ng isang linggo, hatiin daw yung mga bagay-bagay na ipapanalangin. So ito ay kumbaga mas makatulong ito para makapanalangin tayo ng talagang mga bagay na ating mga pinagpe-pray. Sapagkat may mga bagay na sa araw-araw na dapat ipinapanalangin. For example, kaharian ng ating Panginoong Diyos, kaharian ni Kristo, yung kapakanan ng kanyang ebanghelyo. Nanalangin tayo para sa ating kapwa, sa mga tao, sa mga kapatiran, sa mga leaders, sa mga pastor, sa mga taong wala pa kay Kristo, yung mga pangunahing kangailangan, mga necessities sa araw-araw. So, nandiyan yung mga panalangin at hindi yan magagawa, may papanalangin sa isang upuan. So, hindi lahat ng bagay ay maaaring ipanalangin sa isang upuan, ngunit dapat merong regularidad. Merong tuloy-tuloy na panalangin. At paano mangyayari yun? May papanalangin natin yung mga bagay na yan. Merong kumbaga pag-set ng schedule sa iba't ibang araw sa mga ganyang kategorya. Kaya bilang warning at paalala, kung walang record, walang listahan, dahil sa kahinaan at kasalanan, maaaring alam natin yung mga bagay dapat nating pag-pray, pero dahil siyempre sa ating mga kahinaan, sa ating kasalanan, sa mga bagay na ating mga ginagawa, naging abala tayo'y nagiging makalimutin. At di natin na ipagpe-pray o ipapanalangin yung mga bagay na dapat ipanalangin. At dapat nating tingnan yung panalangin ng ating Panginoon bilang ating huwaran, yung ating model na ating sinusundan. Sabi nga po ni D.A. Carson sa kanyang aklat, page 29, all of us would be wiser if we would resolve never to put people down. So napaganda yung kanyang sinabi ito sa quote patungkol sa ating relasyon sa ating kapwa. Dapat tayong maging mas marunong. Sabi niya, all of us would be wiser if we would resolve never to put people down except on our prayer list. So in a sense, dapat tayo talagang paglalagay ng mga listahan ng ating pinapalangin sa ating kapwa kaysa sa tayo ay gumugol sa ibang mga bagay na kasalanan, except na nandun yung paglalagay sa tao sa ibababa siya, ilagay doon natin siya sa ating mga panalangin. So dapat meron tayong listahan ng ipapalangin para atin siyang talagang disiplinadong may panalangin, hindi natin makalimutan at may panalangin talaga natin sa loob ng isang linggo. And then lastly, pangatlo, nandun yung biglaang panalangin. So meron tayong tinukoy kanina na panalangin pang emergency. Pero tingnan natin ano yung kaibahan dito. Ano yung biglaang panalangin? So syempre,
Ibig sabihin, meron panalangin sa gitna ng araw nang walang formal na paghahanda. So meron tayong mga scheduled na prayer list, pero meron pa rin darating na pagkakataon na mamaya merong dapat tayong panalangin na hindi kasama sa ating listahan. For example, yung mga emergency, mga sa ating mga kapatid na nagkasakit, mga kailangan ng urgent prayer. So may mga ganyan. Ang sabi nga po ng Nehemiah 2 verse 4, na magkagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling? Sa gayoy, dumalangin ako sa Diyos ng langit. Yung biglaan tagpo sa buhay ni Nehemiah, kung kausap niya yung hari, so naroon na agad siyang dumalangin sa Panginoon para sa karunungan sa kanyang desisyon. So, ibig sabihin, may mga biglaang sitwasyon na nangangailangan ng panalangin. So, kahit dapat maging handa tayo sa ganitong mga pagkakataon. Bahagi po yan ng sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:17 na magsipanalangin kayong walang patid. So yung walang patid diyan, yung bahagi ito ng walang patid na espiritu ng panalangin na dapat panatilihin. So dapat meron tayong ganoong puso na walang patid na panalangin, ibig sabihin, meron man dumating na prayer request, handa tayo para ipanalangin iyon. So bilang point, ang disiplinadong panalangin ang naghahanda sa atin para sa biglaang panalangin. Nakita natin kanina yung pang-emergency panalangin, hindi siya dapat substitute sa disciplined prayer. Pero kapag disiplinado tayo sa ating panalangin, yun daw yung nagpe-prepare sa atin para tanggapin yung mga urgent prayer na kailangan nating ipanalangin. So kahit warning, paalala, kung walang nakatakdang pananalangin, walang magiging likas na hilig sa agarang panalangin. Ngayon, ito yung mangyayari. Kung wala tayong disiplina sa panalangin, wala tayong nagiging kumbaga puso para talaga ipanalangin yung mga emergency na panalangin. So kaya tubukin natin daw dapat yung disciplined prayer. Tingnan natin yung mga halimbawa mula sa mga Puritans. Kaya lahat ng mga Puritans, yung mga manampalataya noon na talagang masugid sa kabanalan. At sa practical nilang aspeto ng pamumuhay, tinitiyak nila na kailang ginagawa yung mga hakbang para matulungan yung kanilang paglakad sa kanilang kabanalan. Yung halimbawa ng mga Puritans, ginagawa nilang paksa ng panalangin ang mga hadlang sa panalangin. Yan yung ating makikita sa book na collection ng mga Puritan prayers, yung pong Piercing Heaven. Di ko alam kung sino po may aklat na yon. Pero yung Piercing Heaven, yan po ay collections ng prayer ng mga Puritans na naglalaman ng mga halimbawa ng panalangin na yung kanilang subject ng panalangin ay yung mga hadlang sa panalangin. Pinapalangin nila kung ano yung humahadlang sa kanilang panalangin. At yan din po yung magandang bagay na ating gawin. For example, kay Puritan William Bridge sa page 71 ng aklat na yon, pinapalangin niya yung katigasan ng kanyang puso. So, nandun yung pagpapahayag, pagkatapat ng panlalamig ng kanyang puso, kaya hindi siya humahantong sa disiplinadong panalangin. So, yan po isa sa subject ng kanyang panalangin. Ganoon din ba tayo? Ano yung subject? Ano yung topic ng ating panalangin? So dapat hindi po ito nawawala. Ating pinapalangin yung mga balakid. Kaya tayo hindi nakakapanalangin. Pangalawa, kay Philip Doddridge, doon din sa aklat na yon, page 74, pinapalangin naman niya yung ligaw na isipan. Yung isipan na mabilis mawala yung focus, yung atensyon sa Diyos. Nandun yung kanyang paghibik para sa kalayaan mula sa pagkaligaw ng isipan dahil ng kahinaan, ng kasalanan. So pinapalangin din nila yon na kailang mga isipan ay mapukol sa Diyos. Huwag hayaan ng Diyos na maalis yung kailang pagtingin sa Kanya. So yan po yung mga uri ng panalangin ng mga Puritans. At sa kailang buhay, makikita po natin yung talagang pamumuhay ng matuwid. Masugid sila sa kabanalan. At yun din po yung napakahalagang maunawaan at matutunan natin sa ating mga panalangin. Kung gusto natin maging disiplinado sa panalangin, isama natin sa panalangin yung mga humahadlang kahit hindi maging regular sa ang ating mga panalangin. Kaya po bilang hamon, gawin mong disiplina ang iyong buhay panalangin. Sapagkat ang kabanalan mismo ay bunga ng disiplina. Gawin natin discipline.
Magsikap tayo. Hindi po ito madali. Pero palagi tayo lumapit sa Diyos. Palagi tayo magsikap na gawin yung mga kaparaan ng biyaya, ang panalangin, maging ugali natin, maging regular natin, hanggang sa humantong na sa punto na nandun na yung lumalago ka sa paglapit sa Diyos. Patuloy mo siyang nakikilala. Patuloy mo na siyang iniibig. At patuloy mo na siyang napaglilingkuran. At yun ang mga hakbang sa kabanalan. Partikular sa aspeto ng paggampan ng kaparaan ng biyaya sa panalangin. So doon po tatapos ang ating pong lesson patungkol po dito. So baka po meron po kayong mga questions.